Good morning Karilinyero Tips. Usapang poste at saka pader naman tayo. Ito yung madalas na bangayan. Ano nga ba yung nauuna, yung poste o yung pader? Ang myth kasi ng karamihan o ang beliefs ng karamihan is dapat nauuna daw yung pader. Okay, ito yung explanation natin mga idol. Alam nyo kasi ang pader at saka yung poste, etong pader is non-structural members mga idol. Etong poste is structural members. Ito yung nagbubuhat ng lahat ng stresses. Itong poste natin. Okay, so unahin muna natin dito sa pader mga idol. Kapag inuna natin tong pader, ano nga ba yung disadvantage na idudulot niya sa akin? Okay, kapag imagine na lang ninyo, common sense, kapag kayo nagtayo ng pader mga idol, mataas, at walang support yun, anong mangyayari sa pader? Pwedeng mag-incline, bago yung alignment, yung vertical alignment. Okay, yun yung disadvantage. And then bukod doon, hindi mo naman makukuha all the way from bottom to top yung straightness doon sa poste mo. So, ibig sabihin, unequal yung size ng poste mo later on kapag nabuhos ka. And bukod doon, yung mga loose concrete, yung mga mortars na ginamit mo doon sa hollow blocks, nalalaglag doon sa portion ng poste mo. Okay? So, ibig sabihin, doon sa slab, kapag nakalimutan mong tanggalin yung mga loose concrete na yun, loose concrete ng tawag doon mga idol, kapag nakalimutan mong tanggalin mga yon, mga loose concrete doon, siyempre yung bonding ng new concrete and old concrete hindi na maganda. Isang disadvantage na naman yon. Okay? And bukod doon, yung water retention, hindi na nag-i-stay yung tubig doon sa concrete mo. And then yung cement content niya. Kasi nga, pumupunta doon sa hollow blocks, nawawala. And then may mga awang pa doon sa forms mo. Doon sa side niya, may mga awang doon. Sinusulatan mo ng mga semento, yung supot ng semento. O, doon na pupunta, sinisip-sip nun. So, madaling sabi, yung content ng mixture mo, napunta na doon sa supot ng semento, napunta na doon sa CHB mo. Okay? So, ang labas nun mga idol, yung strength ng konkreto mo ay nababawasan. Yun yung disadvantage. And for example, tumagilid pa konti yung pader mo, sumasama yung poste mo. Okay? So, yung eccentricity niya, nawawala din. Okay? Alam nyo ba, kapag tumagilid ang konti ang poste, yung eccentricity niya, hindi na napupunta sa centroid. Okay? Nawawala yung distribution ng pwersa. Yung pwersa niya, napupunta doon sa gilid. Okay? Unequal distribution na siya. Yun yung magiging epekto. And then, yung plastering mo, syempre, kapag tumagilid kunti yung pader mo dahil sa taas, walang suporta, yung plastering mo kakapal, gagastos ka. Nakatipid ka nga sa forma, gumastos ka naman sa plastering. Okay? Kasi ang advantage mo lang, yung forma lang mga idol, wala kang forma dun sa dalawang sides niya. Okay? Wala kang forma doon. Yun lang yung advantage niya. Pansinin nyo dito sa mga malalaking buildings, yung mga high-rise building. Bakit nga ba inuuna yung mga poste, beams, slab, etc. Bakit nga ba mga idol? Kasi mga idol, ito yung standard procedure. Hindi pwedeng i-apply itong methods na tong unahin mo na tong pader bago yung poste. Hindi applicable yan sa high-rise building. At ganun din dapat sa ating mga residential, commercial. Hindi applicable dapat yung mauna yung pader. Okay? Fix and moment kasi yan mga idol. Alam nyo yung fix and moment? Yung connected lahat sila, connected lahat. So ibig sabihin kapag nagkaroon ng lindol, kapag malakas yung lindol at mahina yung isa, ma-fracture yung pader mo, isasama pa niya yung poste mo. Yun yung mahirap doon kasi fixed end sila, connected sila eh. Okay, yung mga standard procedure talaga mga idol. Alam nyo yung mga malalaking struktura, yung column and yung pader, mayroong mga seismic gap yan, naglalagay ng mga sealant. And then pagdating sa taas, sa soffit, naglalagay pa yan ng seismic gap. Kung baga hindi dumidikit yung pader mo doon sa beams or sa slab or sa columns. May mga seismic gap sila. Kasi ang gamit niyan pag may lindol, minimal, hindi mo makita yung fracture. Walang mapara-fracture sa kanila. Okay? Yun yung purpose. Pansinin nyo yung mga tulay. May mga pan sila. May mga expansion joint. Okay? Para kapag lumindol, horizontal movements, gaganyan-ganyan lang. Okay? Isolated sila eh. Eh kung wala, maghihilahan sila, magpwepersaan sila, may mapra-fracture. Okay? Ganun yung principle niyan mga idol. Kaya
Ang advantage kapag inuna mo yung poste, nakukuha mo yung totoong shape. And then nare-retain yung water content and cement niya. Nandun lahat sila sa loob. So ibig sabihin yung durability and strength ng poste mo matibay, mga idol. Mas matibay yun. Kasi kahit hindi natin lagyan ng pader yung ating mga bahay, mas matibay pa rin ng ating mga bahay, mga idol. Kasi ang pader kasi, mga idol, is non-structural members yan. Kwan lang yan, cover, partition lang yan, kumbaga shell ng ating bahay. Okay, nilagay lang natin yan para makoberan ang ating mga bahay, pero hindi sila consider na structural members. Kaya wag mong ididikit o wag mong pagsasamahin yung dalawang members na yan, yung structural at saka non-structural members. Magkakaroon ka ng problema later on. Okay, sana nagkaroon kayo ng ideas, mga idol. Pwede kayong mag-comment sa comment section. Kung meron mang akong nakalimutan, pwede nating pag-usapan dito. At para naman makatulong ako sa inyo, mga idol, pwede kayong mag-PM at dumirekta sa akin. Kung may mga katanungan kayo na hindi pa nasasagot, baka pwede kong at kaya kong sagutin ang mga katanungan nyo. DM lang kayo, mga idol. Okay, hanggang sa muli, maraming salamat and God bless po.